po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is April 15, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may PITX, PUB and PUJ, ang loading area dito yan sa may Tambo Parañaque. At dadalhin natin sa may Baclaran Church, sa may Roas Boulevard, Baclaran, Parañaque. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali wag po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Hello, President Bongbong Marcos Jr., there have been reports na siya ay nadala allegedly sa ospital. Kapag mga ganun po, syempre we care for the President. Yes. Alam niyo naman, kahit sa gusto ninyo, inalag niyo yun ang pinakamataas na leader ng bansa. He represents the country, the nation, in so many aspects. So, paano po yun? Example, na-hospital po siya. Hindi po ba required ang palasyo na i-disclose bakit po siya na-hospital kung sakali man? Wala po ba sinasabing konstitusyon dito na karapatan ng bayanan na bumoto sa kanya na malaman po estado niya kahit man lang bakit siya nagpo-hospital? Okay, partner. Kasi hiwalay yung sinasabi ng Korte Supremo. Ito ngayon, tinatanong mo na ako ano yung aking palagay. Sa aking palagay, whether yan ay yung karamdaman o kondisyon ay nagresulta sa temporary o medyo mahabang absent, eh may karapatan tayo malaman. Okay? So kung tutusin mo, halimbawa, yung ano ba yung mga seryoso, di ba? Kung kamag-anak natin yan at general anesthesia, uy, seryoso yan. Kasi mawawalan ka ng malay. Kumbaga, di ba, yung general anesthesia, tulog ka, wala kang malay. So, at merong namamatay sa mga ganun. Kasi di ba, pinupurok sa spinal yung anesthesia para patulugin ka. Delikado yun. So, kasi hindi nga natin alam yung detalye. Pero hindi natin alam yung detalye o hindi, maliit o malaki, hindi po ba karapatan ng sambayan na malaman ano po nangyayari sa Pangulo natin? I agree, partner. Agree with you kasi kung tutusin. Under normal circumstances, halimbawa, partner, tanongin kita, partner, patingin naman ng iyong medical, latest medical bulletin dito. Diba? So, parang mataas yung kilid. Sample na, mataas yung kilid. Oh, pakita natin si partner na. Ayaw nila. Agad. Ayun. Ayun, di ba? Okay, unang-una, meron na tayong Data Privacy Act. Okay, yan. Ayun, ang magandang tanong. Sa aking palagay, hindi. Kasi meron na nga, yun. Meron, hindi lang basta public office sa public trust, partner. Nandun na mismo sa konstitusyon sinasabi na karapatan ng publiko malaman kung merong serious illness ang presidente. Kasi partner, kung tutusin mo, kung wala namang serious illness ang presidente, madaling i-disclose. Hindi ba? So hindi natin sinasabi na dahil walang disclosure, meron ng serious illness. Pero natatandaan ko, dahil buhay na ako ng panahon na yun, at ikaw hindi ka pa buhay, ang natatandaan ko na mahilig mag-disclose niyan, partner, ang dating Pangulong Fidel Ramos. Kasi natanda mo, dating Pangulong Fidel Ramos, bago yata mag-alas 4, nag-jogging na yun. So every time magpapa-executive check-up yan, nagpapa-press con yan, partner. O eto yung aking clean bill of health mula sa aking mga doktor. At doon, walang serious illness, pero regularly ina-update niya yung publiko sa kanyang, kumbaga, in the pink of health siya lagi. So dito, partner, kasi nga, ang presidente ay public property. Ibig sabihin, anuman yung kondisyon niya, anuman yung mga kinalaman sa kanyang kalusugan, ay matter of public concern or public interest. Yes, tama. Pero, again, dahil hindi nga natin alam yung detalye at malinaw ang ating konstitusyon, serious illness. So, kung tutusin mo, hindi naman Department of Health yan, kundi yung personal decision ng ating presidente. Kasi partner, ang danger naman, partner, ng ibino-broadcast mo lahat ng sakit ng presidente. Meron ding national security considerations yan, partner. Kasi halimbawa, kumbaga, sabihin na natin,
wala naman po tayo. Halimbawa, nasa state of war tayo. So kung tutusin mo, anytime binibroadcast mo ang health ng Commander-in-Chief of the Philippines, meron niyang, mahina na na-confine pa, unconscious pala. Ito yung panahon, atake tayo, di ba? So, hindi rin siya madali. Kumbaga, meron po tayo, Babalansihin mo rin. oo, mga social interest, mga social values, public interest, na binabalanse. Kasi nga, kagaya nun, yung relasyon natin sa ibang bansa, yung moral ng ating mga sandataang lakas, national security, kung tutuusin mo, di ba, kung walang nagdidesisyon para sa sandatahang lakas natin, partner, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng delay, whether troops will be deployed or troops will be withdrawn Okay. in an, kumbaga, period of battle, period of war. So, napakahalaga po na laging judicious or mapanuri ang ating, kumbaga, kung ano yung i-disclose natin sa public. Pero definitely, kapag serious illness, meaning affecting the President's capacity, capability to dispense ang kanyang duties bilang Presidente, bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Architect of our foreign policy, kailangan po natin, karapatan po natin na malaman yan. Ayun po. Ano po pwedeng gawin kung, for example po, nakikita na natin physically kapag nag-a-appear ang isang pangulo na medyo thin na siya or medyo iba na yung issue Pero partner kasi, yun ang mahirap sa kalusugan. Kaya tanong natin si Dr. Yung pagpayat, hindi naman necessary indication niya ng serious illness. Baka nag-uumat lang si Pangulo. Pwede. One meal a day, Pwede, di ba? fasting, yeah, pwede. To Pero- regulate blood sugar. Oo, pero ibang usapan, di ba, lagi siyang absent. Di ba? Oo. O kaya, sinasabi, na-confine, kaya siya absent. So, Then- ano yun, di ba? Question mark. So, hindi din po ganun kabilis pag-classify na ano yung mga serious illness, seryosong karamdaman na nakaka-apekto sa kanyang mga tungkulin. Ayun po. So, mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan hinggil po dito, bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Mahalaga po ito kasi kapag po quote-unquote incapacitated na ating Pangulo, may susunod yan, may hierarchy yan. Correct. So, mahalaga po na alam natin ang estado po ng pinaka nasa taas. Kasi po, pag may nangyari, gagalaw po kasi yan eh. Correct. Vice President to the Senate President, we have the House Speaker. Ang dami pong nangyayari, hindi po siya maliit na bagay lang po. So maganda pong alam po natin ang ating karapatan hinggil po dito. Kung kayo po may mga katanungan pa po, kahit sabag pa po dito sa kalusugan ng ating pong Pangulo, ay maaari po yung padala sa aming pong hotline 0919-278-3000. Mag-jumping jacks po muna kami. Huwag kayo bibitaw, babalik ang hello! Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM. For health, level up na. Liberate Pro. Delivery na multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Silverine plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silverine, may multivitamins pa. Yan at Liberate Pro. Tulong sa pangangailangan ng atay. Liver up na tayo! AM, DZMM! Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya ganito tayo? Sa kabila nito, nananatili ang pagdalang ng House Committee ang patuloy na pagsalita ni Sara para harapin ang civil complaints laban sa kanila. Bukas kanya sila sa taring pumunta si Sara para ipaliwanag ang kanyang panig. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang nanumaton ang ilabas ni DZMM. Maraming salamat sa mga gagawin samantala at karagdagan sa ng LPG. Parating na sa bansa ayon po yan sa Department of Energy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atid ni Radyo Patrol News Legaspi. Para naman sila UTA yung LPG net. Supply po natin. Go ahead. Ito sa pulong balita sinabi ni Energy Undersecretary Sandy Valles na parating na sa bansa
dati ng shipment ng imported diesel na inangkat mula hilagang bahagi ng Asia. Dati nang sinabi ni Salet na lang ang 2,000 bariles ng diesel ang inaasahang dumating sa bansa bilang bahagi ng tikat ng shipment habang may susunod ang shipment na 300,000 bariles din ang dami. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 araw pa rin at matagal ang buffer stock ng produktong petrolyo sa bansa. Mas mababa naman ang access ng liquefied petroleum gas o LPG na nasa higit 30 araw o 30 araw lamang ang itatagal. Para mapagplanhan niya ito, kakuha ng Philippine National Oil Company ang nasa 22,000 metriko tonelada ng LPG na nakatakda namang dumating sa bansa. Ayun, positibo naman ang pagtingin ng DOE sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil may pagbaba sa presyo nito noong ikalawang araw ng trading ngayong linggo. Patuloy nilang ibang-monitor ang presyo nito sa world market lalo't may 3 araw pa ng trading ang natitira bago makita ang huling presyong ipapataw sa susunod na linggo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Luz Legazpi, DZMM. Maraming salamat, Sus Legazpi. Bureau of Immigration inaasahan pa rin ang mataas na bilang ng mga biyahero sa kabila ng tensyon sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Bureau of Immigration, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon. Magandang hapon na Thursday at tayo inaasahan pa rin ng Bureau of Immigration ang mataas na bilang ng mga international travelers sa mga susunod na linggo sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay BI Commissioner Joel Antiugado, umabot sa maging 782,000 na pasahero ang napuserto ng kanilang mga frontliners sa lahat ng international ports of entry sa kasagsagan ng Big Big. Mula March 29 hanggang April 5 naman ay nakapagdala ang BI ng halos 400,000 na arrivals at departures sa international airports sa bansa. Halos kaputayan na naitala noong nakarang taon sa panahon ng Semana Santa. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 4.2 million arrivals at 4.5 million departures ang naitala ng BI sa unang quarter ng 2026. Mas mataas kumpara sa 3.8 million arrivals at 4.1 million departures sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Ayon sa BI, nagpapakita ito na maliit lamang ang nagsintay ng tensyon sa Middle East sa kabuuan ng mga biyahero dahil